Binubuo na ang pre-trial order para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Lalamunin niya na napagkasundo ang witnesses, mga ebidensya at maging ang schedule ng paglilitis. Base sa utos ni Senate President Win Gatchalian, dapat mailabas ang pre-trial order sa darating na Lunes. Bibigyan ng 3 araw ang prosekusyon at defense team na magkwento sa pre-trial order. Sa Huwebes sa susunod na linggo ang deadline po niyan. Umasa naman ang Clerk of Court na walang masyadong magbabago sa pre-trial order sakaling magsumite na ng komento ang dalawang panig. Narito ang pahayag ng Clerk of Court na si Atty. Renato Bantug. So the staff will be working through the weekend para mailabas namin yung pre-trial order sa Lunes. So kaya naman matapos lahat before July 6, no? At most we will issue a corrected, no? A corrected pre-trial order. In case meron kaming magkaroon kami ng inaccuracy in reference to particular items during the pre-trial, then hindi naman siya ganun kahirap. Senate President Win Gatchalian naman ang magko-convene ng impeachment court. Doon na raw nila pagdedesisyonan kung maghahalal ba sila ng iba pang senator judge bilang presiding officer. Magugunit ang kinukonsidera ng Senado na itoka kay Senator Chis Escudero ang pagpe-preside sa impeachment trial. Samantala, binanatan ng prosekusyon ang pagtutol ng defense team na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Tanong ng prosecutors, ano raw ba ang kinakatakot ng kampo ni VP Sara sa BIR box? Pakinggan natin ang sinabi ng isa sa mga tagapagsalita ng House prosecutors. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila itong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun, mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. Nanindigan naman ang defense team ni VP Sara na tanging Senate impeachment court lamang ang makapagpasya hinggil sa BIR box. Matatandang hindi minarkahan bilang ebidensya ang selyadong kahon nang matapos kahapon ng pre-trial conference. Dagdag pa ng depensa, wala pa silang formal na komento sa hiling ng prosekusyon na buksan ng selyadong box. Narapat lamang daw na bigyan muna sila ng pagkakataon para bumuo ng anumang konklusyon sa publiko. Sa usapin naman ng testigo, muling ipinunto ng prosekusyon na mahalagang maisama sa kanilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Kabilang siya sa mga nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Base yan sa pagdinig noon ng Kamara. Pakinggan natin ang sinabi dyan ni House Prosecutor Joel Chua. Well, ang isa sa teorya namin, ito ay bogus, na wala naman talaga Mary Grace Piatos. So pag wala talagang lumabas na Mary Grace Piatos, ibig sabihin, tama yung aming teorya. Ngayon, pag may lumabas naman, kagaya ng sinasabi nila na ito'y ginamit lamang na nickname o alias, bibigyan kami ng pagkakataon para siya naman ay tanungin. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.